Baha na sa farm natin. Ang dilim na. 7:05 na po ng gabi. Ngayon ko lang po dito nasaksihan ha. Ganito pala kalakas ang baha dito. O kalaki. Yan. Ganyan pala. Ay ko. Bumaba pala sa silong. Ganyan pala dito. Baha. Magandang hapon po mga paps. Punta po tayo ng farm. Tutuloy po natin pagbarnis sa loob po ng kubo. Hindi po natin matatapos ngayon yon kasi hapon na, alas 4 ng hapon. May ginawa pa rin po kasi tayo dito sa bahay. Kaya ngayon po tayo pupunta sa farm. Tuyo na ang daan. Wala ng ulan. May tubig talaga dito. Bumubulwak siya. Puno ng tubig oh. May tubig siya. Andun. Sa ilalim. Ano po tayo ng poste, bubutas. Ayun. Ayan, binabad po natin sa anak ko. Itong itigas. Binabad po natin sa DC. Maganda yung panahon. Samantalahin po natin magbari na tayo ng poste. Isang battery sana kayanin po ng ng pagbari na natin dito. Dito naman tayo sa ikalawa. Nakaisa na po tayo kanina umaga. Sa ikalawa naman dito. Sana kayanin. Igagapos muna natin to dito. Ganyan. Tapos tatalian po natin ng alambre para dumikit siya. Tapos ibabari na naman natin. Alambre. Yan. Saka magbubutas tayo. Ito na po yung ikalawang butas natin. Nalinisan natin tapos okay na po ito. Medyo hindi po niya kaya yung matigas nito. Pero sa Shopee, bumili na po tayo nung sinasabi niyo pong yung bang klase yun. Yung basta siya iba dito. Yung pangbakal siya. Nasukatin natin. Kung sakto. Ayun, pwede na to. Yan, ilagay na po natin si clip ngayon. Tornilyo naman. Paluwag pala yun. Pasaway. I-thread na po natin sila. Yan o, na-thread na po. Ito isa. Ayan, nababaluktot.
Sobrang lakas, nababaluktot sila. Di po natin masyado maipasok yung yung ating, ito iba po yung talim niya. Pero sa Shopee, order na po tayo nung sinasabi niyo po. Yung pang drill. Hindi po masyado siya makabutas. Hindi niya po kaya yung buhos. Kukunti lang na niya na buhos. Pag ito. Napupudpud na rin po. Tanggalin naman natin tong kawad. Ayan, okay. Wala na siya kagalaw-galaw. May kawang po para di po sumadsad dito sa simento yung ating tubo, yung ating bakal. Kasi pag nagasgas, ano to, kakalawang. Galvanize, yan. Medyo natutupi. Mas maganda yata yung kasukat nito. Inbilin natin yung medyo malaki kasi nagsigurado tayo. Baka maliit. Palitan natin to. Medyo maliit. Yung kasukat tayo nito. 1-1-4. Pero sa kabila, kay tropa meron na rin. Naglagay na rin po sila. Para sa kanyang kambing. Ayan. Sawa sa mga damo pag tag-ulan, oh. Ayoko pong alagaan ng kambing. Alagain. Maingay. Yan, okay na po muna yan. Magbabarnes na tayo. Antayin na po natin sa Shopee yung yung in-order natin ito. Hindi masyado makabaon kaya ganyan po. May kawang. Pero mahigpit po yan. Hindi mo mauga. Mahigpit siya. Hindi lang masyado makakabaon. Hindi niya kaya. Mahina yung kanya kanyang talim. Okay po ito sa mga mga ganitong hollow blocks. Pero pag sa buhos na gaya nito, mahina. Pero pag sa hollow blocks ito at ganyang palitada, okay po ito. Pag buhos di niya kaya. Bukas baka dumating na po. Okay, nakakadalawa na po tayong poste. Isang araw, isa. Ay, hindi pala, ngayon lang pala ito. Half day, isa. Half day, isa. Kalahating araw, isa. Kalahating araw, isa. Ayan. Papalitan natin to. Tingin tayo sa hardware kung may ganito silang size 1-1-4. Masyadong malaki. Saka pag dumating sa Shopee natin, palitan natin to. Babaunan po natin yan. Para maganda. Yan. Wala na siyang kauga kahit mong ganyan yan. Hindi na po siya uuga. Wala na. Hindi na siya nauga. Di ba? Unti-unti na natin inaayos. Tapos papagawa na tayo dito ng piggery. Kulungan po ng mga manok at baboy. Poultry piggery. Ayusin na natin dito. Naayusin natin lahat. Tapos tong problema natin sa bukbok kapag okay na rin. Yung CR, kapag okay na po dito sa loob, kukunin na po natin itong itong mga gamit dito. Ayan. Para mapinturahan na po natin to. Tapos bukas, kuha po tayo magsusukat ng bintana. May nakita na po tayo dyan sa may malapit sa amin. Para masukatan na po yung sliding window natin. Yan ating bintana. Yan, nandyan. Hanggang ngayon, wala pa rin po nakaka-CR dito. Dito sa likuran, ayos na. Natambakan na natin. Kaya lang, after po natin mapinturahan, umulan. Nawala po yung mga pinturang kaunti. Nawala sila. Tubulay na lang natin. Ayun, umusbong na. Usbong na po yung talbos ni Champagne. Unti-unti na sila lumalaki. Gumanda talagang niya dahon nung nalagyan natin nung pangpataba abono. Ito ganun din. Umusbong na. Yan, namamatay na po yung mga damo. Roundup, yan po yung pinang-spray natin. Roundup. No need dilig kasi ulan ang ulan.
Yung mga ito, hindi pa nadali mga damo dito. Yun lang. Dahil mga kulitis, oh. Natandaan ko na po, kulitis. Yan. Yung ginugulay po namin sa Taiwan. Kala ko kay tilapia, kulitis. Ma-spray natin ito ng bago. Kaya lang hindi ngayon kasi nag-uulan-ulan. Sasayang po yung pinang-spray. Umorder na rin po tayo sa Shopee no ano, pang-spray. Tapos yung mga punla dumating na po. Tapos salamat po sa mga concern dito sa aming bakod dahil po sa inilagay po natin na puno ng malunggay tinanim natin. Hindi po siya masyadong malapit po sa ating ano, haligi o bakod. Lumaki man po ba yan, hindi naman po makakasira po yan ng ano, ng bakod po ng ano po ng ating o yung ugat, di po makakasira ng ating bakod. Malambot lang po ugat niyan. Okay lang po ito. Di po natin lilipat na yan. Sakto lang po yan. Pag lumaki siya, okay lang. Saka ito ganun din. Okay lang po yan. Pasok na po tayo sa bahay. Ano na tayo? Tawag ito. Varnish. Magsisimula na po tayong mag-varnish ulit. Ito na po yung ating maple plastic varnish. Kulay ano po siya, pula. Parang yung nganga. Ngayon po, subukan naman natin yung ano naman, thinner. Thinner lang, walang ano, walang diesel. Kasi mabilis tumigas po pag may diesel. Thinner lang. Bilis tumigas ng ating brush. Tapos na po natin dito. Saan naman tayo? Dito naman tayo. Dito tayo. Unang pahit sa baba. Ayun. Para tayong yung kulay bang pinagngangaan. Meron ang kulay niya. Nagtanggal na po ako ng sombrero kasi mainit. Mainit ang singaw ng ating varnish. Kumuha po ako ng roller. Try po natin kung effective, kung mas mabilis. Try natin ang roller kung mas mabilis. Marami siyang nakukuha oh. Try. Ayun, mas okay siya, kaya lang madaming laglag. Ang bilis ang roller. Kaya maraming tapon pag pataas. Okay po ang roller, mabilis siya. Mabilis siya makapinta. Ayan. Pag singit-singit yung ano po, yung ating brush. Tumatalsik. Ubos na po yung isang bote. Another bote naman ng varnish. Ito po yung naubos. Ilang litro kaya ito? Walang nakalagay. 1 liter. Sindami sila nito. Mas okay pala pag walang diesel. Mas okay po ito. Hindi po siya tumitigas. Pag may diesel, tumitigas. Another one.
thinner na lalagay po natin. Another lagay. Thinner po ulit. Kasi pag diesel, iba po siya. Daling tumigas. Pasok ulit tayo. Tapos sabon natin dito sa may sidings. Unahin muna natin mga sidings bago po itong flooring. Dito naman tayo. Dito na ulit tayo. Mabilis yung roller. Kaya lang matapon. Marami natatapon. Tapos napansin po natin doon sa may ano po, sa may tawag ito, yung may diesel, hindi masyadong kumakapit sila. Ayan. Hindi masyado. Kumpara po dito sa may thinner, yan, medyo mapusyaw. Yan. Sarado muna natin. Papatakan. Open natin ulit. Mainit. Dito naman tayo. Nakaupo na po ako ngayon. Kasi dito na po tayo sa may kabilang sidings. Dito naman po tayo. Diyan. Diyan na po yung ating babarnisan. Ayan o. Madilim. Paliwanagin natin. O, yan. Di ba? Maliwanag na. Kaya na din natin kita dito eh. Barnisan din kaya natin itong ano. Ito. Para hindi pa mahaya ng bukbok. Ito pa yung pagkain ng bukbok kawayan. Matakaw sila dyan. Pero kung nagagamot, di po nila kakainin yan. Kung may lason para sa kanila. Huli na natin yan. Dito muna tayo. Ubus na naman. Wala na. Kulang dito yung 3. Siguro mga 8 hanggang labas or 10. Nakaw. Makulimlim na mahangin. Lagay ulit. Bili tayo bukas ng thinner. Papagabi na naman po tayo umuwi. Tapusin natin ito kwarto para bukas sala naman. Thinner. Here we go again. Patong natin dito. Tara. Continue. Ha? Tumawag
out sa akin yung pinagbilan natin ng solar, yung bracket daw na isama daw. Oh, kaya nga sabi ko wag na isama yun eh. Sinama pala niya. Pinapagkuhan sa akin tayo, babalik ko inarap daw ng amo niya. Ibabalik daw. Nandiyan sa may hollow blocks ba yaw? Saan? Sa may hollow blocks, nakapatong. Nakita. Sabi ko kasi, wag na isama yung bracket kasi may iniwan ko yung bracket dito. Nakita ko dito, nakasama. Sinama pala niya. Nakita mo dyan? Buti hindi ko tinapon. Ano pala yung bracket? Ibabaw naman po tayo ng paluko. Palupo. Ayan. Ito po yung paluko tawag sa amin. Yung ganyan. Ibabaw ng bubong. Yung tuktok ba? Hindi tayo uuwi hanggat di po natin tapos tong kwarto. Kahit abutin tayo ng gabi. Buti nilang biniyayaan tayo ng katangkaran. Sobrang taas. Tangkad lang. Nako, humula na naman. Pumapatak na naman sa bubong. Nawala na po sila dito eh. Sa iba naman lumipat. Maambo na naman. Ang bagong bahay ng mga bukbok. Ayan, tanggal natin dito. Ayay, lakas na po ng ulan mga paps. At yung mga solar, nakailaw na. 6:30 na po ng hapon. Umilaw na silang lahat, pati kay tropa, umilaw na rin. Pares po kami ng ilaw. Kahit sa kanya, nagbiblink-blink din. Ganun siguro yung, yung solar na nabili namin. Pares na parehas kami. 100 watts. Tapos IP65. Lakas ng ulan, no? Umilaw na yung mga solar. Ay, ang lakas. Yan tara, continue po tayo. Magsasalin po tayo ulit. Salinan ulit natin. Sana yun? Ito pala. Ubos na naman. Ganda dito. Lalo kapag umuulan po, kakalibang. Tignan natin. 2 liters na sa loob ng kwarto ah. Pang 2 liters na ito. Last na po ito. Tapos gora na tayo, uwi na. Ubusin na po natin. Hanggang ano pa ito, yung higaan. Ubusin na rin natin itong thinner. Dalawa na oh. Sana nun pa natin nilagyan ng varnish kung alam natin ganito. Wala kasi natin may gamot na matibay. 2 months pa lang binukbok na, hindi pa namin natulugan. Last na po ito, tapos uwi na tayo. Ang lakas pa rin ng ulan ah. Sa higaan na po tayo. Bukasan natin makipinturahan itong ano po sa ilalim. Ito naman tayo sa may higaan. Dito naman tayo.
Ubusin na lang po natin to, tapos okay na. Baka di po malagyan lahat ng higaan dito ah. Okay na, wala na. Bukas ulit, hindi nga babot. Hindi natin natapos tong higaan. Iyan na po yung ating mga nalagyan. Mga nasa ibabaw. Dito. Yung ating pintuan, meron na rin. Ibang iba po. Dito puti, dito pula. Lagyan na po natin ito ng pampalambot. Diesel. Wala na tayong thinner. Kaya diesel na lang. Yan, uwi na po tayo. Kunin po natin kaputi sa ating motor. Aray ko, baha. Oh. Baha na sa farm natin. Ang dilim na. 7:05 na po ng gabi. Kunin po natin kaputi kasi kung hihintayin pa natin humina yung yung ulan. Baka abutin tayo dito ng madaling araw. May kaputi naman tayo. Kunin na natin. Lakas po. Aray ko. Yan, kaputi natin. Hihi. Hiha. Hihi. Ang basa. Grabe. Buti lagi kong dalang kaputi. Gamit na gamit natin ngayon to. Lakas ng ulan, oh. Magdamag yan. Bukas ulit. Puro ko barnes. Mabuti na lang may kubo. Kahit nabukbukin. Yan, tara, drive na po tayo pauwi. Ulan. Yan, drive na po tayo pauwi. Let's go. Muntik na matumba sila kaya lumalambot yung lupa. Buti na agapan natin. Ngayon ko lang po dito nasaksihan, ha? Ganito pala kalakas ang baha dito, o kalaki. Yan. Ganyan pala. Tapos dito sa ilalim, nagtutubig. Pag nandito pala yung mga aso, wala pong matutulugan, no? Wala matutulugan sa ilalim, kawawa sila. Kaya ang gawin natin, pagawa natin sila ng bahay. Oh? Aray ko, bumaba pala sa silong. Oh. Ganyan pala dito. Baha. Nalubog. Kasi dito pinataasan. Gawin ito mga graba. Dito wala. Nakalubog. Ayan sila. Baha na sa ating kubo. Aray ko. Oh. Baha na hanggang likod, oh. Baha na hanggang likod, hanggang silong. Ganyan pala. Ngayon ko lang nakita. Ay, ito nga pala. Baka matumba si Lucky. Bisa natin. Here we go.
Dito mataas. Doon sa ating silong, naiipon yung tubig. Now I know. Dito tinaasan natin gawa ng mga graba, oh. Hindi na siya bumaha. Naipon lang doon yung tubig sa ating ilalim ng kubo. Tara na po, uwi na tayo. Malambot na naman ang mga lupa. Ayan. Oh, dito, nalaki palang tubig dito, oh. Oh. Ang lakas, oh. Hindi po natin maisara ating windshield kasi malabo. Baka madisgrasya naman tayo. Kahit na masakit sa muka, yung tama niya, okay lang. Kisa nakasaradong ganyan, malabo, oh. Hindi natin makita yung halos daan. Kaya ganyan, bukas na lang natin. Ang daming chicken nun, ah. Dito yung baho. Sara natin yung windshield. Baho. Mga manok. Ipot ng manok. Dahan-dahan lang.